I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Noong August 1945, halos talo na ang Japan. Wala na ang Germany, ang pangunahing kakampi nito sa World War II. Wasak na rin ang maraming lungsod ng Japan dahil sa sunod-sunod na pambobomba. Naputol na rin ang maraming supply ng pagkain, langis, armas at iba pang kailangan ng military. Pero ayaw pa ring sumuko ng mga pangunahing leader ng Japanese military. Handa silang ipaglaban ang mismong mga isla ng Japan kahit napakaraming sundalo at sibilyan ng maaring mamatay. Dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking tanong sa kasaysayan. Ano ba talaga ang nagtulak sa Japan na sumuko? Ang dalawang atomic bomb ba na ibinagsak ng United States o ang biglaang pagpasok ng Soviet Union sa digmaan? Hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin ito ng mga historian. May nagsasabing ang atomic bombs ang pangunahing dahilan. Ipinakita raw ng mga ito na kayang burahin ng United States ng isa-isa ang lungsod ng Japan gamit lamang ang isang bomba. May iba namang naniniwalang napakalaking dahilan din ng pag-atake ng Soviet Union. Nangyari ito habang umaasa pa ang Japan na maaring tulungan sila ng Moscow na makipagkasundo sa United States at mga kakampi nito. Para maintindihan ang debate, kailangan munang makita kung ano ang sitwasyon ng Japan bago ibinagsak ang unang atomic bomb. Noong Mayo 8, 1945 sumuko ang Nazi Germany. Tapos na ang malaking digmaan sa Europe. Pero sa Asia at Pacific patuloy pa rin ang labanan laban sa Japan. Kontrolado pa rin ng Japan ang ilang lugar sa China, Korea, Southeast Asia at mga isla sa Pacific. Gayunman mabilis nang lumiit ang nasasakupan nito. Sunod-sunod na kasing nabawi ng United States at mga kakampi nito ang mahahalagang isla at military base. Nakuha rin ng American forces ang Iwo Jima at Okinawa. Mahalaga ang Okinawa dahil malapit na ito sa pangunahing mga isla ng Japan. Maari itong gamitin bilang base para sa mas malaking invasion. Dahil dito alam ng mga leader ng Japan na maari nang direktang lusubin ang kanilang bansa. Pero naghahanda sila para sa matinding depensa. Nag-ipon sila ng mga sundalo, eroplano, armas at maging mga sibilyang maaring tumulong sa paglaban. Ang plano nila ay gawing napakamahal sa buhay ng kalaban ang pagsalakay sa Japan. Umaasa silang kapag napakaraming American soldier ang namatay, baka pumayag ang United States sa mas magaan na kasunduan. May ilang leader ng Japan na gusto nang tapusin ang digmaan, pero ayaw nilang sumuko ng walang kondisyon. May ilan na sa government na alam ng halos imposible na silang manalo. Kabilang dito si Prime Minister Kantaro Suzuki, ang pinuno ng Japanese government noong huling mga buwan ng digmaan. Pero kahit gusto niyang makahanap ng paraan para matapos ang labanan, hindi siya handang tanggapin agad ang lahat ng hinihingi ng mga kalaban. Gustong tiyakin ng mga leader ng Japan na mananatili si Emperor Hirohito. Si Hirohito ang emperor at simbolikong pinuno ng bansa. Para sa maraming Japanese noong panahong iyon, hindi lamang siya ordinaryong hari o political leader. Napakalalim ng respeto at katapatan ng mga tao sa kanya. Kaya malaking problema para sa Japan ang salitang unconditional surrender. Ibig sabihin nito, susuko sila ng walang garantiya kung ano ang mangyayari sa emperor, sa government at sa kanilang military leaders. May isa pang problemang nagpapabagal sa desisyon. Hindi iisang tao lamang ang nagdedesisyon sa Japan. May grupo ng 6 na pinakamakapangyarihang leader na tinatawag na Big Six. Kasama rito ang Prime Minister, Foreign Minister, War Minister, Navy Minister at mga pinakamataas na leader ng Army at Navy. Hati ang grupo. Ang ilan ay gustong humanap ng paraan para sa peace. Ang mga leader naman ng military ay gustong ipagpatuloy ang labanan hanggat hindi nagbibigay ng mas magandang kondisyon ang mga kalaban. Dahil hati sila, mahirap gumawa ng malinaw at mabilis na desisyon. Samantala, sinusubukan ng Japan na humingi ng tulong sa Soviet Union. Noong panahong iyon, hindi pa direktang nakikipagdigma ang Soviet Union sa Japan. Umaasa ang Tokyo na maaring maging tagapamagitan ng Moscow sa pakikipag-usap sa United States at Britain. Pero hindi alam ng mga leader ng Japan na may nauna ng kasunduan ng Soviet Union sa mga kakampi nito. Noong Yalta Conference noong February 1945, nangako si Soviet leader Joseph Stalin na sasali siya sa digmaan laban sa Japan ilang buwan matapos matalo ang Germany. Kapalit nito, inaasahan ng Soviet Union na magkakaroon ito ng mas malaking impluwensya sa Manchuria at makukuha ang South Sakhalin at Kuril Islands. Ibig sabihin habang umaasa ang Japan na tutulungan sila ni Stalin sa peace talks, palihim namang naghahanda ang Soviet military para salakayin ang kanilang mga puwersa sa Asia. Noong July 1945, nagtipon ang mga pangunahing Allied leader sa Potsdam, malapit sa Berlin. Naroon si American President Harry Truman.
Naroon din si Soviet leader Joseph Stalin at ang mga leader ng Britain. Isa sa pinakamahalagang pinag-usapan nila ay kung paano tatapusin ang digmaan laban sa Japan. Habang nasa conference si Truman, dumating ang isang napakahalagang mensahe mula sa United States. Matagumpay ang unang pagsubok sa atomic bomb. Tinawag itong Trinity Test. Sinagawa ito noong July 16, 1945 sa New Mexico. Ang bombang ito ay ginawa sa ilalim ng Manhattan Project, isang lihim at napakalaking programa ng United States para bumuo ng bagong uri ng sandata. Hindi ito ordinaryong bomba. Gumagamit ito ng nuclear reaction para maglabas ng napakalaking enerhiya sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos ang matagumpay na test, alam na ng American government na mayroon itong sandatang mas malakas kaysa sa lahat ng bombang ginamit noon. Noong July 24, sinabi ni Truman kay Stalin na may bagong sandata ang United States na may pambihirang lakas. Hindi niya ipinaliwanag ang buong detalye, pero alam na rin ni Stalin ang tungkol sa atomic project dahil may nakukuhang lihim na impormasyon ang Soviet intelligence mula sa loob ng programa. Pagkaraan ng 2 araw, inilabas ng United States, Britain at China ang Potsdam Declaration. Inutusan nito ang Japan na isuko ang lahat ng armed forces nito. Kapag tumanggi ang Japan, nagbabala ang declaration na haharap ang bansa sa mabilis at ganap na pagkawasak. Hindi lumagda ang Soviet Union dahil neutral pa ito sa digmaan laban sa Japan. Noong araw na inilabas ang dokumento, muling nahati ang Japanese leadership. May gustong humingi muna ng malinaw na paliwanag, lalo na tungkol sa magiging kapalaran ng emperor. May gusto namang tanggihan ang declaration. Sa huli, hindi agad tinanggap ng Japan ang hinihinging pagsuko. Gumamit si Prime Minister Suzuki ng salitang Japanese na maaaring mangahulugang hindi muna papansinin o walang komentong ibibigay. Pero inunawa ito ng United States bilang pagtanggi. Samantala nakahanda na ang atomic bomb. Noong umaga ng August 6, 1945, lumipad ang isang American B-29 bomber na tinatawag na Enola Gay. Ang target nito ay Hiroshima. Hindi random na lungsod ang Hiroshima. Isa itong mahalagang military at communication center. May mga military headquarters, supply facility at mga sundalong nakabase roon. Pero isa rin itong malaking lungsod na tinitirhan ng napakaraming sibilyan. Bandang 8:15 ng umaga, binagsak ng Enola Gay ang atomic bomb na tinatawag na Little Boy. Sumabog ito sa ere, daan-daang metro sa ibabaw ng lungsod. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumitaw ang napakalakas na liwanag at init. Sumunod ang shockwave na sumira sa mga bahay, gusali, paaralan, tindahan at kalsada. Maraming taong malapit sa sentro ng pagsabog ang namatay agad. Ang iba ay nagtamo ng malalalang paso, sugat at radiation exposure. Tinatayang 10,000 tao ang namatay sa mismong araw ng pag-atake. Mas marami pa ang namatay sa mga sumunod na linggo, buwan at taon dahil sa kanilang mga sugat at epekto ng radiation. Ayon sa United States National Archives, maaring umabot sa halos 70,000 ang namatay agad habang halos lahat ng gusali sa loob ng humigit kumulang 1 milya mula sa sentro ay nawasak o malubhang napinsala. Hindi agad naunawaan ng Japanese government kung ano ang nangyari. Nawala ang komunikasyon sa Hiroshima. Noong una, kaunti lamang ang malinaw na impormasyon na dumating sa Tokyo. Nagpadala pa ang military ng mga tao para siyasatin kung bakit biglang tumahimik ang buong lungsod. Pagdating nila, nakita nila ang lawak ng pagkawasak. Isa lamang palang bomba ang ginamit. Pero ang pinsalang ginawa nito ay katumbas ng napakalaking air raid. Pagkatapos ng pagsabog, inanunsyo ni President Truman na atomic bomb ang ginamit sa Hiroshima. Sinabi niyang binigyan na ang Japan ng pagkakataong sumuko sa pamamagitan ng Potsdam Declaration. Nagbabala rin siyang mas marami pang pag-atake ang maaaring sumunod kapag patuloy na tumanggi ang Japanese government. Pero kahit nawasak na ang Hiroshima, hindi pa rin agad sumuko ang Japan. Hindi pa rin nagkasundo ang mga pangunahing leader nito. May ilan pa ring naniniwalang dapat ipagpatuloy ang digmaan. At habang pinag-uusapan nila kung paano tutugon sa isang sandatang hindi pa nila lubos na nauunawaan, isa pang napakalaking panganib ang papalapit. Ang bansang inaasahan nilang tutulong sa peace talks ay naghahanda ng sumali sa digmaan laban sa kanila. 3 araw matapos mawasak ang Hiroshima, 2 bagong suntok ang sabay na tumama sa Japan. Ang isa ay isa pang atomic bomb. Ang isa naman ay ang pagpasok ng Soviet Union sa digmaan. Noong August 8, 1945, pumunta si Naotake Sato, ang ambasador ng Japan sa Moscow, upang humingi ng tulong sa peace talks. Pero hindi tulong ang ibinigay sa kanya ni Soviet Foreign Minister Vyacheslav Molotov.
Sa halip ipinaalam ni Molotov na magdedeklara na ng digmaan ang Soviet Union laban sa Japan. Malaking dagok ito sa Japanese government. Ang Soviet Union ang huling bansang inaasahan nilang maaaring mamagitan sa pakikipag-usap sa United States. Ngayon hindi lamang nabigo ang planong iyon. Ang inaasahan nilang tagapamagitan ay naging kalaban pa nila. Pagsapit ng August 9, mahigit 1 milyong Soviet soldier ang sumalakay sa Manchuria, isang malaking bahagi ng China na kontrolado noon ng Japan. Doon nakapwesto ang Kwantung Army, ang malaking puwersa ng Japan na nakatalaga sa Manchuria. Sabay-sabay na umatake ang Soviet forces mula sa iba't ibang direksyon gamit ang mga tangke, artillery, eroplano at mabilis na infantry units. Hindi napigilan ng Kwantung Army ang kanilang paglusob. Marami sa pinakamahuhusay na sundalo at kagamitan nito ay nailipat na sa ibang lugar bago pa nagsimula ang pag-atake. Dahil dito, mabilis na nabutas ng Soviet forces ang kanilang depensa. Mahalaga ang Manchuria sa Japan dahil naroon ang maraming sundalo, military base, pabrika, rails at supply. Kapag nawala ito, mawawala ng Japan ng malaking teritoryo at puwersang maaari pa sana nitong gamitin. May isa pang kinatatakutan ng Japanese leaders. Kapag nagpatuloy ang Soviet advance, maaari ring makarating ang kanilang hukbo sa Korea at sa hilagang bahagi ng Japan. Ibig sabihin, posibleng hatiin at okupahin ng magkaibang bansa ang Japan katulad ng nangyari sa Germany. Sa araw ding yon, nagpulong ang pinakamakapangyarihang leader ng Japan. Hati pa rin sila sa desisyon. Ang mga civilian leader kabilang si Foreign Minister Shigenori Togo ay handang tanggapin ang Potsdam Declaration basta manatili si Emperor Hirohito. Pero mas mabigat ang hinihingi ng karamihan sa mga military leader. Ayaw nilang okupahin ng foreign troops ang Japan. Gusto nilang ang Japan mismo ang mag-disarm sa sarili nitong hukbo. Gusto rin nilang Japanese authorities ang humawak sa paglilitis sa mga pinaghihinalaang war criminal. Sa madaling salita, gusto nilang matapos ang digmaan pero ayaw nilang ibigay sa mga kalaban ang buong kontrol sa Japan. Habang hindi sila magkasundo, dumating ang isa pang balita. Noong August 9, ibinagsak ng American B-29 bomber na boxcar ang atomic bomb na tinatawag na Fat Man sa Nagasaki. Ang unang target sana ay Kokura, pero natakpan iyon ng ulap at usok, kaya lumipat ang bomber sa Nagasaki. Sumabog ang bomba sa ibabaw ng lungsod. Tinatayang nasa 35,000 hanggang 40,000 katao ang namatay agad o sa maikling panahon pagkatapos ng pagsabog. Libo-libo pa ang namatay kalaunan dahil sa sugat, paso at radiation. Sa loob lamang ng ilang araw, nawasak ang dalawang lungsod. Kasabay nito, mabilis na nilulusob ng Soviet Union ang mga puwersa ng Japan sa Manchuria. Pero kahit ganito nakalala ang sitwasyon, tabla pa rin ang boto ng mga pangunahing leader. Dahil hindi sila makapagdesisyon, humingi sila ng pasya kay Emperor Hirohito. Napakabihira nitong mangyari. Karaniwang hindi direktang namamagitan ng emperor sa ganitong uri ng debate. Pero ngayon, sinabi niyang dapat nang tapusin ng digmaan. Naniniwala siyang kapag nagpatuloy pa ito, masisira ang buong bansa at mas marami pang mamamayan ang mamamatay. Pumayag siyang tanggapin ang Potsdam Declaration sa isang kondisyon. Hindi dapat alisin ang kanyang posisyon bilang emperor. Noong August 10, ipinadala ng Japan ang alok na ito sa United States at mga kakampi nito. Hindi sila nagbigay ng direktang garantiya na mananatili ang buong kapangyarihan ng emperor. Sinabi nilang mula sa oras ng pagsuko, sasailalim siya at ang Japanese government sa kapangyarihan ng Allied Commander. Sinabi rin nilang ang magiging government ng Japan ay nakadepende sa kagustuhan ng mga Japanese people. Sa praktikal na nangyari pagkatapos ng digmaan, nanatili si Hirohito bilang emperor pero hindi na siya ang may kontrol sa military at government. Ginawa siyang simbolikong pinuno sa ilalim ng bagong sistema ng Japan. Hindi pa rin tanggap ng ilang military officer ang pagsuko. Noong gabi bago ang announcement, nagtangka ang ilang batang officer na pigilan ang mensahe ng emperor. Pumasok sila sa Imperial Palace at hinanap ang recording ng kanyang surrender speech. Umaasa silang masisira nila ito at may pagpapatuloy ang digmaan. Pero nabigo ang kanilang coup. Noong August 15, unang beses na narinig ng maraming Japanese ang boses ni Emperor Hirohito sa radyo. 帝国の現状とに鑑み非常の措置をもって自局を収集せんと欲し Hindi niya direktang ginamit ang simpleng salitang sumuko.
pero malinaw ang mensahe. Tatanggapin ng Japan ang hinihingi ng mga kalaban at ititigil ang digmaan. Noong September 2, 1945, nilagdaan ng mga kinatawan ng Japan ang opisyal na Instrument of Surrender sa barkong USS Missouri sa Tokyo Bay. Doon formal na nagtapos ang World War II. Pero nananatili ang malaking tanong, bakit pinili ng United States na gumamit ng atomic bomb? Ang pangunahing paliwanag ng American government ay simple. Gusto nitong tapusin agad ang digmaan at maiwasan ang isang napakalaking invasion sa Japan. Bago pa naging handa ang atomic bomb, gumagawa na ang American military ng plano para lusubin ang mga pangunahing isla ng Japan. Tinawag ang kabuuang plano na Operation Downfall. May dalawang malaking bahagi ito. Ang una ay Operasyon Olympic. Plano nitong maglapag ng Allied troops sa Southern Island ng Kyushu noong Nobyembre 1945. Kapag nakakuha sila ng mga base roon, susunod ang Operation Coronet. Ito naman ang malaking paglusob sa lugar malapit sa Tokyo noong 1946. Pero alam ng Japan na parating ang invasion. Kaya gumawa ito ng sariling depensa na tinatawag na Ketsugo. Alam ng Japanese commanders na mahirap nang talunin ng buo ang United States. Ang plano nila ay pahirapan at paduguin ng invasion. Maglalagay sila ng napakaraming sundalo, eroplano, suicide aircraft at sibilyang tagapagtanggol sa mga lugar na posibleng lapagan ng Allied troops. Umaasa silang kapag napakalaki ng casualty ng Amerika, mapipilitan itong makipagkasundo sa mas magandang kondisyon para sa Japan. May dahilan ang United States para matakot sa planong ito. Sa Iwo Jima at Okinawa, nakita ng American forces kung gaano katindi lumaban ng Japanese military kahit malinaw ng matatalo ito. Sa Okinawa pa lamang, mahigit 10,000 American servicemen ang napatay o nawala at 10,000 ang nasugatan. Napakalaki rin ng namatay sa panig ng Japan, kabilang ang maraming sibilyan. Walang iisang siguradong bilang kung ilan ang mamamatay sa isang invasion ng Japan. Magkakaiba ang naging estimate dahil hindi pa alam ng planners kung gaano katagal ang labanan, gaano kalakas ang tunay na depensa at kung ilang sibilyan ang sasali. May mga estimate na mas mababa. Mayroon ding umabot sa daan-daang libong American dead at wounded kapag tumagal ang buong operasyon. Kaya ang mahalaga sa desisyon ay hindi lamang ang eksaktong bilang. Ang mahalaga ay naniniwala ang mga American leader na magiging napakadugo ng invasion. Para kay President Harry Truman, ang atomic bomb ay paraan para tapusin ang digmaan bago pa kailangang ilunsad ang paglusob. May pressure din mula sa publiko. Pagod na ang Amerika matapos ang maraming taon ng digmaan. Gusto ng mga pamilya na makauwi na ang kanilang mga sundalo. Pero ayaw din nilang bigyan ng magaan na kasunduan ang Japan matapos ang Pearl Harbor at ang matagal na labanan sa Pacific. Kaya para sa mga historian na sumusuporta sa pangunahing paliwanag, ginamit ang mga bomba upang pilitin ng Japan na sumuko agad at maiwasan ang mas maraming casualty sa magkabilang panig. Pero may ibang historian na hindi kumbinsido na ito lamang ang dahilan. Para sa kanila, iniisip na rin ng United States ang susunod na problema pagkatapos ng World War II, ang Soviet Union. Bago ang matagumpay na atomic test, gusto pa ng Amerika ang tulong ng Soviet forces laban sa Japan. Pero nang malaman ni Truman na gumagana ang bagong sandata, nabawasan ang pangangailangan niya sa tulong ni Stalin. Kapag sumuko ang Japan bago makakuha ng malaking bahagi ng Asia ang Soviet Union, mas maliit ang magiging impluwensya ng Moscow pagkatapos ng digmaan. Dahil dito, may mga historian na nagsasabing ang atomic bomb ay hindi lamang sandata laban sa Japan. Isa rin itong paraan upang ipakita sa Soviet Union ang bagong kapangyarihan ng United States. Pero hindi rin sapat na sabihing ang bomba ay ginamit lamang upang takutin ang Moscow. Patuloy pa rin noong panahong iyon ang digmaan. Hindi pa sumusuko ang Japan. Pinaplano pa rin ng American military ang invasion at hindi rin sigurado ang United States kung sapat ang isang atomic bomb para pilitin ang Japanese leadership. Kaya ang tunay na dahilan ay mas komplikado. Nais ng Amerika na matapos agad ang digmaan. Nais nitong iwasan ng invasion. At kasabay nito, iniisip na rin nito kung sino ang magkakaroon ng kapangyarihan sa Asia kapag tuluyan ng natalo ang Japan. Ngunit para malaman kung alin ang pinakamalaking dahilan ng pagsuko, kailangang tingnan hindi lamang ang iniisip ng United States. Kailangang tingnan kung ano mismo ang pinakamalaking kinatakutan ng mga leader ng Japan. Ang atomic bombs, ang Soviet invasion, huwag sabay na pagdating ng dalawang panganib na hindi na nila kayang pigilan. Dito lalong umiinit ang debate. Bakit minadali ng United States ang paggamit ng atomic bomb kung papasok din naman ang Soviet Union sa digmaan?
Ayon sa ilang historian, gusto ni President Harry Truman na matapos ang digmaan bago makakuha ang Soviet Union ng mas malaking kontrol sa Asia. Noong una, mahalaga para sa Amerika ang tulong ng Soviet military. Pero matapos maging matagumpay ang unang atomic bomb test, nagkaroon na si Truman ng ibang paraan para pilitin ang Japan na sumuko. Natatakot din ng American government sa lumalaking kapangyarihan ni Soviet leader Joseph Stalin. Pagkatapos matalo ang Germany, kontrolado na ng Soviet Union ang malaking bahagi ng Eastern Europe. Nag-aalala ang United States na baka mangyari rin ito sa Asia kapag nakapasok ng malalim ang Soviet Army sa Manchuria, Korea at mga isla ng Japan. Maari itong humingi ng sariling bahagi sa pananakop at pamamahala sa rehiyon. Kaya para sa ilang historian, hindi lamang Japan ang pinadalhan ng mensahe ng atomic bomb. Ipinakita rin nito sa Soviet Union na may bagong sandata ang Amerika na hindi kayang pantayan noong panahong iyon. Pero hindi ito tinatanggap ng lahat ng historian. Walang matibay na patunay na ang pangunahing layunin ng atomic bomb ay takutin lamang ang Soviet Union. Patuloy pa rin ang digmaan, hindi pa sumusuko ang Japan at naghahanda pa rin ang magkabilang panig para sa isang posibleng invasion. May debate rin tungkol sa Potsdam Declaration. Bago ibinagsak ang atomic bomb, may ilang American official na gustong sabihin ng malinaw sa Japan na maari pa ring manatili ang emperor pagkatapos ng pagsuko. Alam nilang napakahalaga ni Emperor Hirohito sa Japanese people at government, pero hindi ito malinaw na isinama sa deklarasyon. Para sa ilang historian, kung agad tiniyak ng Amerika na mananatili ang emperor, baka mas maagang sumuko ang Japan. Pero para sa ibang historian, wala ring kasiguruhan dito. Maaring isipin ng Japanese military na humihina ang Amerika at maari pa silang humingi ng mas maraming kondisyon. Hindi rin nagpakita ang mga matitigas na military leader ng Japan na handa silang sumuko bago ang mga pangyayari noong August. Kahit wasak na ang maraming lungsod, kulang na ang supply, at mahigpit na ang naval blockade, gusto pa rin nilang ipagpatuloy ang laban. Kaya bumabalik tayo sa pinakamahalagang tanong, ano talaga ang nagpabago sa isip ng Japan? Para sa isang panig ng debate, ang atomic bombs ang pinakamalaking dahilan. Ibinakita ng Hiroshima at Nagasaki na kaya ng Amerika na wasakin ang isang buong lungsod gamit lamang ang isang bomba. Hindi rin alam ng Japanese leaders kung ilan pa ang hawak ng United States. Maaring isipin nilang susunod ang Tokyo o iba pang malalaking lungsod. Alam din nilang wala silang depensa laban sa ganitong sandata. Kahit ipagpatuloy nila ang Ketsugo Defense Plan, maari munang bombahin ng Amerika ang kanilang mga lungsod bago pa magsimula ang invasion. Malinaw rin sa mensahe ni Emperor Hirohito na malaking dahilan sa kanyang desisyon ang bagong bombang may pambihirang lakas. Nais niyang maiwasan ang panibagong pagkawasak ng isa pang lungsod at ang tuluyang pagkawasak ng buong bansa. Pero may ibang historian na nagsasabing mas malaki ang epekto ng pagpasok ng Soviet Union. Bago nito, umaasa pa ang Japan na gagamitin ng Moscow bilang tagapamagitan. Plano nilang humingi ng peace agreement na mas magaan kaysa sa unconditional surrender. Nang magdeklara ng digmaan ng Soviet Union, tuluyang nawala ang pag-asang yun. Hindi na maaaring maging tagapamagitan ng Moscow dahil isa na itong kalaban. Mas nakakatakot din para sa Japanese leaders ang posibilidad na makapasok ang Soviet Army sa mismong mga isla ng Japan. Kapag nangyari iyon, maaring hatiin ang bansa katulad ng Germany. Maari ring kumalat ang communism at tuluyang mawala ang emperor at ang kanyang pamilya. Para sa mga historian na ito, kayang tiisin ng Japanese military ang pagkawasak ng mga lungsod dahil marami ng lungsod ang nawasak sa ordinaryong pambobomba. Noong March 1945, sinunog ng American bombers ang malaking bahagi ng Tokyo. 10,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang gabi. Kaya kahit kakaiba at mas malakas ang atomic bomb, hindi na bago sa mga Japanese leader ang malawakang pagkawasak at pagkamatay ng mga sibilyan. Ang Soviet invasion ang sumira sa kanilang natitirang military at political plan. Wala nang tagapamagitan. May panibagong malaking hukbong sumusugod mula sa hilaga at nanganganib ng sakupin ng dalawang magkaibang superpower ang kanilang bansa. Pero mahirap ding sabihing walang malaking epekto ang atomic bombs. Pagkatapos ng Hiroshima, nagkaroon na ng dahilan ng mga leader na gustong sumuko para sabihing hindi ordinaryong pagkatalo ang kinaharap ng Japan. Natalo sila ng isang sandatang hindi pa kayang gawin o pigilan ng kanilang bansa. Nakatulong ito upang matanggap ng military ang pagsuko nang hindi direktang sinasabing natalo lamang sila sa isang karaniwang labanan. Sa madaling salita, maaring magkaiba ang naging epekto ng dalawang pangyayari. Sinira ng Soviet invasion ang huling strategy ng Japan. Samantala, ang atomic bombs ang nagbigay ng malinaw at nakakatakot na dahilan para tapusin agad ang digmaan.
May tanong din kung may ibang paraan pa bang natapos ang digmaan nang hindi ginagamit ang atomic bombs. Maaring ipinagpatuloy ng Amerika ang naval blockade at ordinaryong pambobomba pero hindi ito mapayapang opsyon. Mas maraming Japanese civilian ang maaring namatay sa gutom, sunog, sakit at patuloy na air raids. Maaari ring nagpatuloy ang pagpatay sa China, Korea, Southeast Asia at ibang teritoryong hawak pa ng Japan. Maaari ring hinintay na lamang ng Amerika ang buong epekto ng Soviet invasion. Pero may panganib na mas lumawak ang kontrol ng Soviet Union sa Asia at tuluyang nahati ang Japan. At kung walang gumana sa mga paraang yon, tuloy ang planong Allied invasion na siguradong magdudulot ng napakalaking casualty sa magkabilang panig. Kaya walang simpleng sagot na nagsasabing isang pangyayari lamang ang nagtapos sa digmaan. Magkakaiba rin ang mga dokumento at pahayag ng mga leader noong panahong iyon. May mga pahayag na nagsasabing mas kinatakutan nila ang atomic bomb. May iba namang nagsasabing mas malaki ang shock ng Soviet invasion. May mga memoir ding isinulat makalipas ang digmaan nang sinusubukan na ng ilang leader na ipagtanggol ang kanilang mga ginawa o iwasan ang pananagutan. Ang malinaw, hindi pa sumuko ang Japan pagkatapos ng Hiroshima lamang. Nagbago ang sitwasyon ng halos sabay na dumating ang Soviet Declaration of War at ang ikalawang atomic bomb. Pagkatapos nito, direktang namagitan si Emperor Hirohito at pinili niyang tapusin ng digmaan. Ayon sa mga dokumentong inilabas ng National Security Archive, may mga Japanese leader na tumingin sa atomic bomb at Soviet Declaration of War bilang magkasamang dahilan na nagpadali sa pagsuko. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung atomic bomba o Soviet invasion. Mas tamang itanong kung paano sabay na sinira ng dalawang pangyayari ang lahat ng natitirang pag-asa ng Japan. Ipinakita ng atomic bomb na maaaring burahin ang kanilang mga lungsod. Ibinakita naman ng Soviet invasion na wala ng bansang mamamagitan at wala ng ligtas na direksyon na maaring takasan. Noong August 1945, hindi isang pinto lamang ang nagsara para sa Japan. Sabay-sabay na nagsara ang lahat at nang formal na lagdaan ang surrender noong September 2, 1945. Natapos ang World War II pero nagsimula naman ang isang debate na nananatiling buhay hanggang ngayon.